Kanina nabanggit kasi ni Patpi na tumataas yung incidence ng infertility. And I'd like to know why. Bakit kaya? Thank you sa pag-usapan tong infertility kasi medyo noon hindi masyado pinag-uusapan yung infertility. Isa ito sa mga parang sensitibong topic, tabu na topic, ayaw natin pag-usapan. Medyo nahihiya yung mga tao. But now, mas marami na pong nag-uusap. I think isa sa mga dahilan, kasi pina-priority na ng mga ibang babae ngayon ang kanilang career. So ngayon, mas naiisipan nila na mag-try na magbuntis mas later in life. So pero napakalaking factor po ng hirap na magbuntis ay yung age ng babae. So kasi pag mas tumanda yung babae, lampas 35 years old, mas hirap kasi yung quality ng itlog hindi na ganun kaganda as compared nung mas bata sila at yung quantity mas kumukonte. You're born with a set number of eggs. Yes. Na yun yung pag nag-ovulate. Tama. So yun po yung sa babae, parang kaya tinatawag may biological clock kasi set lang yung age. Every time nagre-regla ka, mababawasan ka ng itlog. Hindi gaya ng lalaki, nagre-replenish kaya wala silang parang time limit. Siguro next pa yung mga lifestyle factors. Ngayon, yung mga kinakain natin, sedentary lifestyle, smoking, increases the chance of infertility. So both for male and female. Isa pa yung mga reproductive health issues. Yung mga babae ngayon, mas maraming may PCOS, endometriosis. Lahat yun nakaka-contribute po sa hirap magbuntis. Tapos ngayon, meron pa yung bagong mga pinag-aaralan, yung mga environmental factors po. Yung ating exposure sa mga endocrine disrupting chemicals. Yes, mga pollution, like kunwari yung sa bahay mo, yung mga ginagamit mong materials, yung mga MDF o mga laminates, di ba? Kaya dapat pag kung magre-renovate ka, magko-construct ka, dapat environmental friendly yung mga chemicals. Ine-emit sa air, di ba? And you breathe it in, di ba? Exposed ka doon. Yes, tapos tama po yan na nagdadala kayong tumbler kasi ngayon may yung mga plastics, may mga PBAs, mga endocrine disrupting chemicals sila. So, yung mga phtalates, yung mga gamit po natin, mga lotion din, mga ganyan. Lahat po yan can contribute to hormonal imbalance kasi endocrine. Isipin mo pati cosmetics mo. Yes po, totoo cosmetics, yan. lotions mo, baka hindi mo alam. Ano yung dapat bantayan sa mga lotion na So, tinitingnan natin. mo yung likod, babasahin yung likod, yung mga ingredients. Anong dapat mo iwasan? Iwasan natin yung mga phthalates, PBAs. Meron actually parang website, EWG, pwede mo i-type dun yung mga ginagamit mo, no? Sa American website siya, pero pwede mo i-type dun yung mga ginagamit mo. Tapos titingnan nila kung healthy siya o marami siyang mga pollutants that can alter your hormones. So parang makaka-contribute po. So yun yung ngayon mas maraming stressful ang buhay ngayon. Yes, yun din po. So maraming stress that can contribute also to irregular menses. Also mahirapan din po magbuntis. You mentioned kasi para yung mga internal na pero yung mga external, how does that affect also fertility for the women? Like, di ba, sabi nila lifestyle, syempre, if you smoke or if you drink, that also helps. So ano yung mga ginagawa ng mga babae o ng lalaki na pwedeng maging hadlang para sila po ay magkaroon ng anak? Okay, nahirapan sila magbuntis. So una, babalikan natin ulit yung age, external, factor pa rin siya. Others na sinasabi, yung lifestyle. So smoking, yung kinakain natin diet, maraming pag laging preserved, junk food, fast food, fried food, lahat po yan can contribute. No? So mas maganda healthy lifestyle. Obesity. So diet and exercise also contributes to better para magkaroon ng anak. Sa mga lalaki, exposure to heat. So heat and kasi just the crotch area? Yes, the crotch area. Mga mahilig mag-sauna. Sauna, hot bath. Mag-bathtub na mainit yung tubig. Bakit? Gusto ko malaman ano yung physiological effect kasi hindi po talaga physiologically dapat mainit yung dun sa may crotch area. So sa testicles, hindi dapat naiinitan? Hindi masyado naiinitan dapat. Bakit kasi namamatay ba? Namamatay yung sperm? Correct. Yung spermatogenesis natin. So yung mga... Yung link between obesity and PCOS, meron ba? Yes, meron po. So, mas prone magkaroon ng obesity ang mga may PCOS, and pag obesity ka, may chicken and egg kasi sila, hindi na masabi kung sinong nauna So, and pag that's ganun, treatable? That's manageable. When we say manageable, kasi hindi siya gumagaling ang PCOS, lifestyle po siya. Lifetime po siya na sakit. Ano ba ang PCOS? Polycystic ovarian syndrome. So, yan yung may mga cyst? Maliliit na cyst sa ovary, na hindi naman po inooperahan yung cyst na yun. Sila,
So, 3 criteria, 2 out of the 3 kailangan para ma-diagnose ang PCOS. Isa yung irregular regla or hindi nire-regla. Pangalawa is yung may polycystic ovaries nga sa ultrasound. At pangatlo ay may mga sintomas or na parang hyperandrogenism. Medyo mabalbon tayo, ma-acne, maraming facial hair. So yun, or numinipis ang buhok ng mga babae. Hormonal yun. Hormonal yun. Nakaka-apekto rin yun? Yes, kasi ibig sabihin, anovulatory, hindi po nangingitlog ang mga babaeng may PCOS. Or hirap sila mangitlog. Pero hindi ibig sabihin, hindi na sila kaya magbuntis. Kaya pa din. Mas kailangan lang ng tulong. Mas hirap. Ano? Does that affect the mental health of a woman if she suffers from this mga, is it correct to call them illnesses? Yes, correct. It's a disease na po, sabi ng WHO. Infertility is already a disease. Okay. And of course, lalo na sa Pilipinas po, no, malaki yung pagpapahalaga natin sa pagbuo ng pamilya. So, tas may external pressure pa from families na magkaroon ng pamilya. So, it affects their mental health. Nagkakaroon ng anxiety, sometimes depression ng mga babae. Siyempre, meron silang parang burden na sarili, lalo na sinasabi minsan yung essence ng babae dapat magkaanak. Yes, oo. So, medyo siyempre nababawasan ng kanilang confidence. Sometimes, ayaw nila makipag-usap sa ibang tao. Ayaw nila minsan sumama na sa mga family gathering, lalo na pag kasi lalo tinatanungan, kailan ka mabubuntis? Correct. Yun po, oo. Tapos minsan din, last is yung mga strain sa mag-asawa. Kasi try, tapos hindi, napapressure sila. Oo, minsan nagkakaroon ng strain yung mag-asawa, yung relationship nila. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.